In this video, pag-uusapan na natin kung gaano nga ba kadali or magkakaroon ba ng kahit na anong issue sa pag-register or pag-create na account sa Dragonfly. So let's proceed. Para makapag-sign up, pwede nyo i-click yung link na nasa description sa baba at mapupunta rin kayo sa tamang website ng Dragonfly. I-enter lang dito ang email address at ang password twice. Para sa password, pwede nyo i-click itong eye icon para malaman nyo kung tama yung password na ini-enter niyo. And also, para sa referral code, kung wala pa kayong ginagamit or wala pa kayong referral code na magagamit para dito, pwede nyo i-type yung 238D0. And depende sa timing ng video na ito, kung kailan nyo ito pinapanood, may mga bonus din kayo makukuha sa Dragonfly. I-check ko lang tong I agree sa terms and conditions and privacy policy. Kung gusto nyo basahin to, pwede nyo i-click yung mga link. Sa akin, diretso na tayo. Click ko yung register. And kailangan i-check yung email na pinadala ng Dragonfly para sa verification. So, ito yung email na yon. Galing siya sa no-reply@dragonfly.ph. So, pag hinover ko naman yung mouse ko dito sa verify email, legit naman yung URL niya. So, safe tayo dito. Click ko tong verify email. And then, verified na, click na tayo dito para makapag-login. So, enter ko lang dito yung email address and password. And then, click login. So, mabilis mag-register. Pero, kailangan pa natin gawin yung the rest na process. Like, yung pag-complete ng information natin, pag-setup ng 2FA, i-verify yung identity gamit yung valid ID. And also, kailangan ma-fund or makapag-deposit dito sa account para magamit natin fully yung web and yung mobile app ng Dragonfly. So, proceed tayo. Dito sa step 2, meron ng proceed button. So, i-click na lang natin to. Initial deposit is 25,000 pesos. So, kumpara sa ibang mga broker, malaki agad to. Pero okay lang din, lalo kung seryoso ka naman mag-invest or bumili, either short-term or long-term man yan. Also, may mga fees nga pala na involved dito. So, pag click ko to, from here, may mga access na rin kayo dito sa mga tools nila. It depends kung aabot ka ng more than 50,000 pesos, yung magiging average daily balance mo sa Dragonfly. Mas mamamaximize mo pa yung mga features na meron dito. So, balik tayo dito. Ang pipiliin ko is who will own this account. Pinapayagan nila ang joint or dalawang tao ang may-ari ng joint account. So, pipiliin ko is yung individual. Akin lang to. For the next step, personal information and government-issued ID katulad ng UMID, passport, or national ID. So, click ko tong start. Kumpletehin ko lang lahat ng hinihingi information dito. Complete name, cellphone number, birth details, civil status. Meron ditong address. And gawin ko lang to very quick. And now, for the next page, kailangan ng TIN number and also employment status. Depende sa pipiliin nyo dito, magkakaroon ng karagdagang question dito. For employed, kailangan kumpletehin itong employer business address, also for self-employed. Pero for retired, unemployed, and also students, hindi na kailangan fill upan yung portion na yun. Instead, itong the rest ng information na lang sa bandang baba. Kapag okay na, pwede na mag-proceed and i-click lang tong save and next. And for the related parties question, affiliation, or associated ka ba sa PSE, broker, or dealer, may it be shareholder, director, officer, or employee. So, sa akin, no. And also, director, officer ka ba sa mga listed companies o yung mga public companies na nasa PSE or stock market? Sa akin is no. So, proceed tayo. Click save and next. For FATCA, kailangan to especially kung US resident ka or US citizen. So, sa akin, no. And also, no din para sa permanent residency. Click ko yung save and next. And this time, signature naman. Pwedeng mag-sign kayo digitally, especially kung gamit nyo is yung cellphone sa pag-sign up or register. Mas madaling pumirma gamit yung phone. Pero sa akin, desktop, ang gagawin ko is pipirma na lang ako sa isang papel and then pipicturean ko yun, upload ko dito. Now, kailangan lang i-confirm or i-review lahat ng information na pin-provide ko dito. Dito sa bandang baba, makikita yung summary kung ano yung hindi pa nasagutan. So, ang dapat is balikan tong portion na to and kumpletuhin lahat ng tinatanong. So, ito yung financial information, 5 out of 6 completed. Yung TIN, hindi ko pala nalagyan. So, click ko lang to and provide yung information. So, okay na, na-double check ko na lahat. Click ko na tong submit. And ito naman yung sa trading and margin agreement. And click ko lang tong I agree. Now, nandito na tayo sa fourth step, review two-factor authentication. Click ko tong proceed.
from here, i-enable ko lang yung 2FA, which is yung sa Google Authenticator. Bali, ang mangyayari is magkakaroon ng QR code na kailangan kong i-scan. And then from there, pwede ko na itong ma-enable. I-enter lang dito yung code na mag-appear sa 2FA or Google Authenticator. So after ma-verify, naka-enable na itong dalawa. By default, yung email address is naka-enable na kanina pa. So pwede na tayo mag-proceed. Click itong continue. And then verify your identity. Ito na yung part na kailangan ng government issued ID. So click ko itong verify. Ito yung list of IDs na tinatanggap nila: passport, driver's license, national ID or PhilSys ID, UNID, SSS ID, postal ID, at PRC ID. So piliin ko lang itong UNID. So click ko itong start button para makapag-start na tayo sa verification. Pwedeng continue on mobile or take photo using webcam. Although pwede na itong gawin, pero gusto ko ma-experience yung continue on mobile. So click ko itong continue. May dalawang paraan: send the link via email or scan the QR code. So send ko na lang via email para makita ko na yung itsura, and pwede ko nang i-check yung email ko from here para sa link. Ito yung ma-receive nyong email. Bali, galing siya sa donot.reply@jumio.com. So pag pindik ko to, or hinover ko yung mouse ko dito sa here, and yung URL or yung domain is jumio.ai. Although hindi domain na Dragonfly, pero kasi na-experience ko na before na mag-contact verification talaga gamit yung Jumio na URL pagdating sa mga pag-capture ng photo or ng selfie. So pwede tayo mag-proceed dito. Click ko na yung link. Proceed tayo. Continue ko lang to sa phone ko. And then, i-share ko na lang din dito yung naging experience ko. So far, sa pag-provide ng mga information, hindi ako nagkakaroon ng problema. Naging swabe, smooth yung process. However, nung dito na sa pag-take na ng picture ng ID and also ng selfie, nagkaroon na ako na medyo konting issue. Pero na-resolve din siya agad. Bali, nung una kasi ang ginagamit kong phone is Android. Pero may problema yata. Hindi ko alam kung sa Android mismo or sa phone ko lang talaga na nag-hang na, bali na-stop na siya dito sa part na itong saan kahit ilang beses ako nag-tap ng allow, hindi ako makapag-proceed. So, buti na lang din, meron akong iPhone. So, tinry ko siya sa Safari na browser. Siguro kung wala kayong iPhone, mag-try kayo ng ibang browser. Baka pwede. Or pwede kayo mag-try ng incognito sa Google Chrome din. And then, from there, nakapag-take na ako ng picture ng photo ID ko. Bali, ang mangyayari is harap at likod yung kailangan picturean. Hanggang sa i-confirm na nga or mapunta kayo dito kung saan pinaprocess yung image quality. By the way, hanggat hindi malinaw yung pagkakakuha nyo, possible hindi kayo makapag-proceed. Or possible makapag-proceed kayo pero hindi pa rin enough yung pagiging malinaw ng photo. So, naging under review yung account ko. However, hindi ako naging confident nung unang process kasi feeling ko malabo pa rin yung photo pero nakapag-proceed pa rin nga, tinanggap pa rin ng system. And ang nangyari is may na-receive akong email na katulad nito na kailangan ko pa rin i-upload yung malinaw na ID and also na selfie. So, inulit ko lang din yung process. Again, ang ginamit ko is iPhone for this. Hindi ko magamit yung webcam ko sa PC kasi hindi siya smart focus. Hindi niya kayang mag-focus dun sa mga text part ng ID. So, obviously, hindi magiging malinaw. And then, nung inulit ko lang din siya, same yung process. iPhone ulit yung ginamit ko, Safari na browser. Within 15 minutes, naka-receive ako ng email katulad nito na successful na nga, nakapag-sign up na ako or nakapag-create na ako ng account successfully sa Dragonfly. And para sa next video, kailangan na natin mag-deposit sa Dragonfly. Hanggat hindi ka kasi nakakapag-deposit, hindi ka makakapag-trade dito. So yun yung gagawin natin dito sa next video. Pwede nyo nang i-check ito on how to deposit sa Dragonfly. And also makikita rin dito yung iba't ibang paraan para nga makapag-deposit online lang. And sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!